Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Nako, ikukulong na walang piyansa, non-bailable ang plunder na ikinaso ng ombudsman laban kay Senator Marcoleta. Ang ombudsman ay under kay BBM. So, si BBM pinakasuhan si Marcoleta ng plunder ng ombudsman. Naku po! Plunder, non-bailable. So, plano talaga nila na ikulong si Marcoleta. Plano talaga nila na hinay-hinayin nila ang majority block ng Senado at pakakasuhan ng madaming kaso. Jinggoy Estrada, may kasong plunder din. Kakasuhan daw. Chis Escudero, sino pa? Ang mga Villar, sino pa? Baka si Joel Villanueva. Sunod, sino? Marcoleta. Sunod, si Bato, si Bongo. Walo na. Baka si Ruben Padilla isali na nila kasi siya daw ang nagpatakas kay Bato. Ilan? 8 senador sa majority ang nahaharap posible ng madaming kaso. Or siyam. Ang hindi na lang, si Aimee, ang dalawang, si Loren, ang mga, sino ba? Cayetano, 4 na lang ang natira sa majority. In case na ito ang plano ni BBM. Talagang takot si BBM sa Senate majority. At alam nyo ba, mas lalong magiging matapang itong Senate majority kasi iniisa-isa ang mga miyembro ng Senate majority at puro kaso. Ito kabibig ha, i-share ko sa inyo kung ano ang latest news ngayon. Ako, grabe. As in, ito Marcoleta. Ito, i-share ko lang sa inyo ha. Grabe no. Ito pala yung plano nila no. Ito yung panakot nila sa mga senador. Lalo na kung ramdam nila itong mga senador na ito ay hindi boboto sa impeachment ni BP Sara. Naihayag na ni Senator Amy Marcos na kung BP Sara ay hindi convicted, acquitted sa impeachment, natural, ang susunod nilang plano, Constitutional Assembly. If hindi effective or hindi mag-push ang Constitutional Assembly, pataasan ang edad ng pagtakbong presidente. So lahat talaga nila gagawin para hindi makatakbo si BP Sara. Ito na, una na ito. Marcoleta faces plunder. Wraps over anomalous 75 million campaign donation. Wow. Campaign donations. Yung iba nga, ibang politiko, sabi nga ni Leandro Levisti, tumatanggap ng mga milyones na mga na mga campaign donations. 'Di ba? Huwag tayong magplastikan, Ginoo ko. Senator Dante Marcoleta is facing plunder and indirect bribery complaints before the Office of Ombudsman in connection with a questionable 75 million campaign donations he received during the 2025 midterm election. Sabi ng netizen, kunwari nakakagulat, kaya nga nilagay si Megatron dyan. Panic mode, all systems activated na. Kaso abogado si Marcoleta kaya alam niya anong gagawin. Panggulo lang yan, haha. Lahat ng sangay ng ahensya gamit talaga pagkalaban. Desperate move na ito. Mas lalong masisira ang gobyerno, in fairness kabibig, mas lalong napaghalataan kasi ang gobyerno ni Bongbong Marcos na lahat mga kaaway niya ay kaya pinakakasuhan. Parang silent martial law, sabi nga nila. Grabe, lahat talaga kakasuhan. Naunahan pa si Martin, di ba? Ano ba naman yan? Ano to? Di naman obvious na pinag-iinitan ng admin. Nagka-daletche-letsche na. BBM, kailan ka ba di masyadong halata. Sino pa ba sa 13 ang walang kaso? Gawin nyo na lahat bago mag-2028. Sige lang BBM, Ombudsman, DOJ, NBI, we are watching you. Yung nagnakaw, hindi kakasuhan, pero yung binigyan, kakasuhan. Di ba? Sino naman ang complainant? Desperado na Jude. So yun kabibig ang ilang komento ng ating mga netizen after they read this information sa social media at kalat na kalat ito at pinag-uusapan ito, pero hindi sila nagugulat. Si Jinggoy nga, kung ano yung nasa isip nyo, ganun din ang nasa isip ko. Talk to my lawyers. Ganun ako confident si Jinggoy Estrada, mga kabibig.
Pati yung kaso ni Chis Escudero, binuhay ulit. Ano na niya. Pero ang chika kabibig, meron daw umano susunod na pagtatalsik sa Senado. Ang kanilang niluluto ngayon, si Win Gatchalian na naman ang gagawing Senate President. Ay, nako! Si Win Gatchalian at si Senate President Alan Cayetano ay kanilang papatalsakin next week. Ano ba naman? Ang gulo-gulo. Sabi ni Win, so maggulo na daw ang Senado, hindi na yung Senado kagaya ng nasa isip nga noon. So kailangan daw na baguhin ang Senado at feeling ni Win niya siya ang magbabago sa takbo ng Senado kasi puro drama lang daw ang Senado. Wow, puro drama. Mga dramatic kayo dyan. Yun kabibig, di ba? So, meron tayong papanooring video kabibig kung saan na-shock lang siya ba? Na-shock lang sa mga pangyayari ngayon. Pati si Marcoleta, hindi talaga nila pinalagpas. Marcoleta na yan ha. Ito kabibig. Pakinggan natin yung komento ni Jesus Busiduque. Ito kabibig. Share ko lang kabibig kung tingnan natin kung same lang ba tayo ng sentimiento niya hinggil sa mga nangyayari ngayon. Grabe no. Walang pahinga ang politika ngayon. Let's listen to this one. Uy, kakasuhan daw si Marcoleta ng plunder. Aba, ano yan? Ano yung mga traktor ninyo? Oo nga, ano sila? Na sinasabi ninyo dati na nagnakaw ng pera ng bayan? Tama. Wala na. Dahil nag-contribute na sila. Ang bihirang patis. Yung mga lumalaban kay Marcos, yun ang may kaso. Yung mga kakampi, wala. Alam na natin, nakikita natin yan. Pero alam nyo, pag-usapan natin to. In the 4 years of Marcos administration, napakulong niya si Duterte sa dahig. Twice niyang napa-impeach si VP Sara. Yun lang, ang achievement niya, wala nang iba. Achievement. Yung ekonomiya natin, lalo lang bumabagsak. Tama. Yung palitan ng piso sa dolyar, lalo lang bumabagsak. Wala tayong investors na sinasabi niyang mga investors na pinupuntahan niya sa mga iba-ibang bansa. Wala, asan ngayon yan? Stagnant ang ating ekonomiya. Natatawa lang ako dahil, kung hindi natin tatawanan ito. Stagnant tayo at tayo ang pang-apat na most corrupt sa Southeast Asia. Ang Pilipinas ang pang-apat sa listahan na most corrupt sa Southeast Asia. We will be serious about it. We will be depressed by realizing that this government did not really do something for the Filipino people. Instead, they are preparing themselves to perpetuate power. Parang ang gusto nilang mangyari, we will stay as long as we want because we are now in power. Diba? Parang ganon. Ang gusto nilang mangyari, they will stay in power dahil nga, if they lose it, sigurado katakot-takot na kaso ang kakaharapin nila. And it would be very, very ugly for them. Nangyari na sa kanila yan many years ago and they learned their lessons. Ngayon, alam na nila yung gagawin nila na hindi nila nagawa noon. And it is dangerous because this is Marcos all over again 2.0. Tama. And what is more dangerous is that marami ang nakapalibot sa kanila, ang nakikinabang at nakikisali na rin dahil alam nila they will be protected as long as Marcos is there. Correct. Kaya wag na kayong magtaka. And to the middle class na kumakampi sa Marcos, look at yourselves. Look at yourselves. Tama. Nung panahon ni Marcos Sr., yung middle class, ineliminate yan. There was only the rich and the poor. No one in the middle. They are doing it again. They are eliminating the middle class by slowly declining the economy. And again, classifying the Filipino people into 2 categories only. The rich and the poor. They have and they have nots. Kayo. Yun, kabibig. Sana mag-isa na yung iba dyan. Diba? Kawawa si Marcoleta, pero Marcoleta palaban yan. As long as meron tayong mga
politiko na nanindigan para sa bansa, meron pa tayong pag-asa. Pero kung itong lahat ng politiko na ito ay makamarkos na at talagang wala talaga silang tingin sa mga pobreng katulad natin, ay naku, kawawa tayo. Babalik tayo sa kangkungan. Nagsimula na sana tayong bumangon sa panahon Pangulong Duterte pero ngayon pabalik tayo. Ito Senator Marco Rita na nahaharap sa reklamong plunder at bribery. Nahaharap ngayon si Senator Rodante Marco Rita sa reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree number 46 matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y 75 million campaign donations noong nakaraang halalan. Batay sa complaint affidavit na pinirmahan noong May 18, kabilang din sa pinangalan ng respondent sina dating Quezon City 2nd District Representative Mike Defensor, Joseph Vargas Espirito at Aristotol Baloyot Viray. The undersigned investigators respectfully pray that the following respondents, Rodante Dizon Marcoleta and private individuals Michael Tan Defensor, Joseph Vargas Espirito and Aristotol Baloyot Viray, be indicated for plunder and for a violation of Presidential Decree number 46. Ayon sa Ombudsman investigators, tinanggap umano ni Senator Marcoleta ang tatlong magkahiwalang donasyon noong Enero 2025 na nakahalaga ng kabuang 75 million. 30 million mula kay Defensor at 25 million mula kay Espirito at 20 million mula kay Viray. Nag-ugat ang rekomendasyon sa naunang investigasyon ng Commission of Elections hinggil sa umano'y hindi pagdeklara ng donasyon sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures or SOSE. Gayunpaman, nilinaw noon ng COMELEC na ang hindi pagdeklara ng kontribusyon ay hindi na itinuturing na election offense sa ilalim ng amended Omnibus Election Code. Ngunit ayon sa Ombudsman investigators, maaari pa rin umanong magkaroon ng criminal at administrative liability si Marcoleta. While respondents Marcoleta failure to declare the donations did not constitute any election offense, his acts should nevertheless give rise to criminal and administrative liabilities. Samantala, kwenisyon naman ni dating Congressman Mike Defensor ang motibo ng Ombudsman at iginiit na walang basihan ang reklamong plunder. Sabi ni Defensor, how can it be a plunder? No government funds were involved. Dapat yung pinafailan ng plunder, yung totoong nagnakaw na sa flood control project, which is true. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyong pag ni Senator Marcoleta at ng ibang respondents kaugnay sa reklamo. Diba? Yan na. Pag sinabi ni BBM kakain ka ng tae, Cebu kakain yan. Ang bilis na magkaso ba sa kalaban, ayun, kaso agad. Parang pelikula lang ito, ang mga kontrabida talagang magaling, may award ito sa huli. Antayin na lang natin yung sa UN. Boyang tatawanan ka lang ni Senator Marcoleta. Yun kabibigang ilang komento ng ating mga netizens. Sa tingin yung kabibig, posible baka si Marcoleta makulong or kasuhan or grabe na plunder no, non-bailable yan. Diba? Non-bailable ang plunder. Pero hirap ang Pilipinas ngayon, grabe. Ito kabibigyan may papanood ako sa inyo na posibleng makatulong sa inyo to decide kung kumusta na ba ang Pilipinas. At lalo itong si Senator Marcoleta, grabe. Hinamak na ang majority group. Estrada, tapos na ang pakasuhan. Chis Escudero, may nilulutong kaso. Marcoleta, meron na. Baka next time mga Villar, Villanueva, Padilla. Nako, ito na. Magdesisyon lang yung Supreme Court na mag-undergo ng hair follicle test si Marcos at isubmit yung kanyang medical records sa publiko. Siguro doon malalaman na natin yung totoo. Ay, nako. Ewan at natin. Siguro itong mga problema na to na nangyayari sa bayan natin na masyado na tayong hati, doon mariresolba. Ang pag-asa natin, Korte Suprema. Grabe ang nangyayari sa dalawang branches ng government natin. Magkakampi na. Yung executive at saka yung Congress magkakampi na. Nandyan yung Senado. Pero how long can they last? Bato, ICC. Bongo, ICC. Villanueva, plunder. Jinggoy, plunder. Villar, SEC.
inside trading, di ba? Si Marcoleta, kakasuhan din ng plunder. Everyone is Majority. being eliminated. Lahat ng hindi kumakampi kay Marcos, hindi kumakampi sa agenda nila, kinakasuhan. Siguro matitira lang dyan si Amy. Di ba? Si Senator Amy, hindi nila yan magagalaw. Siyempre, kapatid pa rin yan ng Kapatid eh. Pangulo. But, you know, how long can this last? Di ba? We are in a representative democracy. Yung ginagawa ng ating mga mambabatas, yun ang sinasabing gusto ng taong bayan. Because that's our system, di ba? So they only have to bribe a few. Kailangan Kawawa. nilang takutin lang ng iilan, Kawawa ang and then Pilipinas. the whole country will follow whatever the president wants to do. Pagkaiba nung panahon ni Digong kasi kahit na stricto si Digong, kahit na ano pa yung kwento tungkol kay Digong, hindi siya umabot sa ganito. Hindi siya naging ganid sa kapangyarihan. Yes, tama. This is the only time that the whole resources of the government is being used para matabunan yung nangyaring nakawan sa pamahalaan. At hindi lang yon para i-perpetuate ang kanilang power. No, it's becoming more dangerous. Kayo, ako, no, I am speaking to my heart. I am appealing to the Filipino people na sana, no, na magkaroon tayo ng lakas ng loob na labanan ng ganitong sistema, di ba? Magkaroon tayo ng lakas ng loob na mag-ingay at magsabi na tama na. I mean, look, kailangan natin ng pagbabago na totoo. Yung sinasabi ni First Lady na babangon muli, sila lang ang bumangon eh. Ang pamilya Marcos lang ang bumangon. Tama. Hindi kasama ang mga Pilipino. At ang tanong ko, nung panahon ba ni Digong, dumapa ba tayo? Hindi naman ah. It is only this time, during the Marcos administration, na dumapa tayo. And again, I hope the Supreme Court will have a definite answer and that it gives an order for the president to undergo a hair follicle test and to submit his medical records to the public for us to know his current state of health and whether or not talagang addict ba siya o hindi. I'm not sure na magbibigay ng Korte Suprema. Tagal nga nilang magbigay ng resolution or sagot sa ni Kitty. Yung sinumite ni Kitty tungkol sa Kentatay. Pero I'm not sure. Alam ka, bibig. So, nako. Yun lang po mga kabibig ang ating Libak-Libak for today. Pinakakasuhan talaga si Marcoleta ng plunder. Sabi nga ni defensor nga, plunder ba yun? Hindi naman pera ng taong bayan yun. Hindi naman pera ng gobyerno yun. Private donation yun. Para naging plunder. Kaya nga, ewan ko basta lang may makaso, go. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time. Takot ang Pilipinas. Ang daming kasuhan ba sa anti-admin?